Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So Police Chief General Nicolas Torre III, pusposan na ang paghahanda para sa suntukan nila ni Acting Davao Mayor Baste Duterte, ngunit ang naghamon ay biglang nagkakondisyon. Sports attire ang suot na sa halip ay nakauniporme ng pulis, imbes na baril, boxing gloves ang hawak nito, boom 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 panes-panes sila kay General Torre. Unang araw pa lang simula na hamonin siya ni Acting Davao Mayor Baste Duterte ay pusposan na nga ang kanyang pagtitraining ni Chief Nicolas Torre III. Sa boxing gym ng PNP Sports Center sa Campo Crame, ginugolan niya ng ilang oras na training ang teknik tulad ng footwork, at diskarte sa ibabaw ng boxing ring, bilang paghahanda niya sa paparating niyang laban, dahil kumasa lang naman ito sa hamon na suntukan ni Acting Davao Mayor Baste Duterte. Tinuturing din ito na boxing for a cause lang para sa mga nabiktima ng bagyo na umaabot lampas leeg ang baha. Mahina na nga ako eh. I really need exercise kasi medyo puro na lang jogging ang ating ginagawa. Yan eh, medyo hindi na masyadong ginagamitan ng talent yun eh. Takbo lang ng takbo eh. Habang ang kampo naman ang naghamon na si Acting Davao Mayor Baste Duterte, ay game na game naman. Ngunit bigla itong nagkakondisyon pati ang presidente ng bansang Pilipinas na si Bongbong Marcos ay nadamay na. Paano mo yung amo mo na presidente that all elected officials should undergo a hair follicle drug test? Dahil dyan ay mukhang alanganin na ang bakbakan na matuloy ngayong linggo dahil sa kondisyon na ito. Ngunit ang venue ng naturang laban ay nakaabang na pati rin na kanilang paglalabanan at pati rin referee ay meron na din nakaabang at ito ay nagboluntaryo na maging referee. Ito ay si Attorney Larry Gaden. Nagbo-volunteer ako na maging referee because I am worried that General Torre might inflict a catastrophic injury on Baste. Dahil yan si General Torre, astig yan. Hindi ko alam kung matutuloy, San. Hindi ko alam. Dagdag pa ng kapatid ni Acting Mayor Baste Duterte na si Davao City 1st District Representative, Paulo Duterte, si Philippine National Police General Nicolas Torre III na pumirma ng waiver bago ituloy ang charity boxing match, laban sa nakababatang kapatid ng kongresista na si Acting Davao City Mayor Baste Duterte. Sa ilalim ng waiver, absuelto raw dapat si Mayor Duterte sa anumang legal liability sakaling may mangyaring masama sa boxing match. Mag-sign muna ng waiver, magpa-drug test na rin. Kung talagang malinis, edigo ayon kay Paulo Duterte sa isang panayam. Papirmahon sa siguro na itong kalaban, basig mapuruhan, mamatay, mapriso ko igsuon, na napod sila dahilan. Papirmahan, magpirminirmahay sa sila sa bugado. Mas mayo na. Puro mga sila isog. Kaya ko, manghagit rapog ko. Lain ako hagiton, di ko manghagitan ng mga inano. Kagamay po na ng... Gamay po kayo na iyang gihagit. Dito taas manghagit. Tama to iyang kondisyon. Total gusto ni mo mutabang ng baha. Kamu, ikaw, PNP Chief, daghan naman kagkwarta, kabalo man tahan na, pili mong gidawat pag-alsa sa akong amahan. Anong hindi na lang ka mo dunit, diretsos gibahaan? Gibuhat pa nimong kondisyon sa ako igsuon, magsumbagahan na mo. O karon ay kondisyon. Kung musulti na yung mga presidente mag-hair follicle test at tanan, usbon, bisag na upaw na po, usbon na po nato. No, hadlok man mo, anong drug test, namoy gitago. Forward na po kayo na. Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So American knockout artist Elijah Pierce, muling nag-angas kay former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. Ayon kay Pierce ay kung magharap man sila ni John Riel Casimero in the future ay talagang sisiguraduhin daw niya na wawasakin niya ito sa ibabaw ng boxing ring, dahil ang estilo daw umano ni John Riel Casimero ay basic lang para sa kanya. Makikita natin na sa kasalukuyan na sa number 15 world rank, contender sa WBC Super Bantamweight Division, itong si Elijah Pierce habang si Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero naman ay number 6 rank fighter naman sa WBC. Kung may kakasama ng labanan Elijah Pierce versus John Riel Casimero ay tiyak madami ang matutuwa dito. Dahil alam naman natin na hinihintay lang ni John Riel Casimero matapos ang parusa sa kanya ng Japan Boxing Commission na suspendido ito ng 1 taon, at ngayon October taon kasalukuyan ay pwede na ulit siyang lumaban sa bansang Japan. Kaya marami ang nag-aabang at nasa sabik sa laban na ito. Paglabanan nila ang WB o Eliminator bout sa susunod na taon.
Sa laban Saul Sanchez versus John Riel Casimero ay isang napakahirap para kay Saul Sanchez ang pinagdaanan sa mga kamay ni John Riel Casimero. Kung saan ito ay muntikan ng mawala ng buhay dahil sa sobrang lakas ng suntok ni Cuadro alas John Riel Casimero, ngunit ganun pa man ay bukas pa rin naman ang posibilidad ng rematch nito kontra John Riel Casimero. Ang matindi pa dyan ay parihas na parihas ito sa laban ng halimaw ng Japan na si current undisputed N4 World Division Champion Naoya Inoue, kontra Luis Neri, kung saan ay parihas kaliwa ang tumama sa panganitong si Naoya Inoue. Kaya kung inyong maaalala ang sinabi ni Cuadro alas na kung siya ang makakatama ng kaliwa kay Naoya Inoue, ay tiyak lilipad din ang ulo nito at hindi na makakabangon pa. Dagdag pa ni Casimero sa kanyang interview ay bakit hinayaan pa ng referee na makalaban sa pangalawang bagsak nito. Bukod dyan ay halos puro solidong mga suntok ang tumama dito kay Saul Sanchez at sa round 1 ay halos mapapatay na ni Cuadro alas John Riel Casimero itong si Saul Sanchez. Aminado rin si Saul Sanchez na na-blackout nga daw siya ng ilang segundo. In short nakatulog siya ng ilang segundo, dahil sa impact ng lakas ng suntok ni John Riel Casimero. Hindi na rin pinatagal at ito ay nagsalita na rin at may inamin tungkol sa kalaban niya na si John Riel Casimero. Ayon dito sa post ni Saul Sanchez sa social media Instagram, ay tuloy pa rin ito sa kanyang pangarap at muli itong magsikap at patuloy na mag-aaral, hindi nga daw ito susuko sa kahit anong laban. At pinasasalamatan din ni Saul Sanchez ang lahat ng sumusuporta sa kanya, at binati niya rin si John Riel Casimero ng congratulations. Ang magandang performance ni John Riel Casimero ay nangangahulugan na isa pa rin itong halimaw sa ibabaw ng boxing ring at hindi pa ito kumukupas hanggang sa ngayon.匹敵するものを見せなくてはいけない両者、ジョン・リエル・カシメロ vs サウル・チャンス・サンチェス。10回戦が始まりました。まずは第1ラウンド、カシメロのコンディションも心配されるんですけれども、さあ、いきなりいった、ふらついた、しかし右を入れた、手をついたか、どうだ、ダウンか、ダウンです。チェスもいいカウンターあったんですけどね、勝った後に。いや、さすがカシメロ、攻撃力ありますね。いきなりだ、まだ30秒経っていません。まずはダウンを奪ったのはジョン・リエル・カシメロ。なんとかちょっと手を思わずついてしまったというようなことになりましたサンチェス。ただカシメロはかなりかかっています。サンチェスの方はランキング、世界ランキング入りはしているんですけれども、こちらはバンタム級でのランキング入りということで、階級で言いますと岩瀬さん重いんですよね。この辺りはまたこちらのコンディションもどうかというのが気になります。いや、しかしカシメロの方はキレありますね。やはり序盤強いですね、カシメロ。いきなりダウンが奪われました。ただそこからサンチェスの方もいいパンチを返しました。ちょっとこれは目が離せません。なっちゃう。ここで左のフック。これサンチェスこれ得意なんですよ。もうためを作らずに左フックうまく打ち込めるんですよね。今度はボディに打ち込んでいくカシメロ。少しフェイントを入れましたサンチェス。そこに対して2回目、サンチェスのプレッシャー、カシメロの左が火を吹いた。2度目のダウン。サンチェス立ち上がれるか、うなずいた。立ち上がりました。残りは1分。さあカシメロが来るか、仕留めに来る。サンチェスしのげるか。攻勢一方か、いや返す、返している。そこに打ち込んでいくサンチェス。いやカシメロが集めていく。左が入った。ちょっとサンチェス力ないですね。ただタイミング合ってますよ、左フック。右から残りは40秒。少し落ち着くか。いやまだ効いている、今のクリンチャーサンチェスうまかったですね。2度目のダウンは思いっきり効かされました。残りは30秒。左を返した。合わせにいってますね。カシメロがまた来た。このラウンドどうでしょう、しのげるか。止めた。終わった。Ayon sa Japanese media, ikatlo sa John Riel Casimero sa pinagpipilian na gusto niyang makalaban sa 122. Gusto na rin daw labanan ni Naoya Inoue itong si Cuadro alas angas ng Pinas John Riel Casimero. Marami naman mga fans ang nagsasabi na takot talaga itong tinaguri ang halimaw ng Japan kay Cuadro alas angas ng Pinas John Riel Casimero.
Simula kasi 2018 ay hindi pa ito natatalo si John Lee El Casimero, hanggang sa ngayon taon kasalukuyan. Kabilang sa kanyang panalo sa naging previous na mga laban. Tinalo niya si Filipas Netumboa by a unanimous decision. Tinalo niya din si Raya Akaho by a second round knockouts. At Yakinori Uguni na naging resulta lang ng tabla. Ngunit marami ang nakapansin sa laban Yakinori Uguni kontra John Lee El Casimero. Naluto ang laban dahil isang maliit lang na sugat ang natamo ni Yakinori Uguni, ay bigla nagdesisyon na itigil na ang laban, kaya marami ang nakapansin na luto ang laban na iyon. Next laban ko, hopefully soon, lalaban na sa akin yung mga big fight, keep me sa akin.